po yung naisin ng puso natin. Every time na nasa sitwasyon tayo na kung saan di na natin kaya, di na natin alam kung anong gagawin natin. Isa lang po yung dapat natin gawin. Hindi lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord. Salamat po sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na iisa yung pinunta namin dito. And that is to worship you. That is to seek you, our Father. Yung katagpuin namin yung holy presence mo. Papurihan ka sa lahat-lahat, Lord, ng ginawa mo sa buhay namin. Pasalamatan ka, dakilain ka. At kung meron man kaming sitwasyon na kung saan hindi kagandahan, naniniwala pa rin kami na ikaw pa rin yung hahanapin namin at kakatagpuin namin. Ikaw pa rin, Panginoon, yung lalapitan namin dahil you are our refuge. Ikaw yung fortress namin, ikaw yung strong tower namin na mag-a-afflict sa amin sa anumang sitwasyon na meron kami. Salamat, Panginoon. Patuloy po kami nagpapakababa sa iyong harapan that we cannot do anything apart from you because you are more than enough for us, O Lord. At salamat, pwede naming panghawakan yan, Panginoon. Lagi kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Pwede kaming maging secure, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Be with us, O Lord. Be enthroned in our midst. At patuloy kaming humihingi ng paglilinis sa iyong holy presence, O God. Patuloy kami, Lord, na nagpapakababa sa iyong harapan, O Lord. Salamat, Panginoon, for your forgiveness. Salamat for your presence, O God. Salamat for everything, O God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you alone, Jesus. Hallelujah. Minsan pa, awitin natin to sa ating Panginoon. I can call you Abba Father, provider, healer, shelter, deliverer, my help in times of need. You give me peace of mind and heart. You keep me safe in your arms of love. No need to worry, no need to fear. You're everything, and unto you I sing. You are more than enough. So much more sufficient for me. What more can I ask for? My life is in your hands. Nothing will I take from you. On solid rock I stand. You are more than enough for me. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I can call you Abba Father, provider, healer, shelter, deliverer, my help in times of need. You keep me safe, so my and heart. You keep me safe in your arms,
Sabi nga po, hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng ating Panginoon. Kaya naman, patuloy tayong magpuri at magtiwala sa Kanya. Amen! Hallelujah! What can I give to you that you don't already have? There's nothing I can do without the strength of your hand. Your ways are higher than the skies and beyond. Your face is brighter than the sun. You are more than I imagine, greater than the heavens, deeper than my heart could ever dream. You are more than any treasure, beyond what I can measure, and everything that I will ever need. More than enough for me. Yes, Lord. Thank you, Lord. How could I run from you? You are wherever I am. You know my every move. You hold my life in your hands. Your ways are higher than the skies and beyond. Your grace shine brighter than the sun. You are more than I imagine, greater than the heavens, deeper than my heart could ever dream. You are more than any treasure, beyond what I could measure, and everything that I would ever need. More than enough for me. 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 You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than I imagine. Yes, oh Lord. Greater than the heavens, deeper than my heart could ever dream. You are more than any treasure, beyond what I could measure, and everything that I would ever need. More than enough for me. 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 Hallelujah, hallelujah. Glory to you alone, Jesus. And all honor, adoration belongs to you, our King, our Lord. In Jesus' mighty name we pray all these things. Amen. Amen. Yan, good morning po. Kala ko tapos na ako. Ako pa rin pala. Anyways, ayan. Good morning po ulit sa bawat sa atin. Ayan. So, open po ang ating floor, ang ating stage para po sabihin natin yung goodness ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin.
Meron po bang gustong magpasalamat, mag-testify ng kabutihan ng Diyos? Yan po. Sige po. Nagtitinginan pa kayo. Sige lang po. Sige na, ako na nga po muna. Ito, lagi naman po, di ba, na mabuti ang Diyos. Na ano ko lang, na-imagine ko lang kasi dati po ilan lang yung tutor ko, pero ngayon, grabe, antindi. Ay naniniwala ako, bigay ng Lord lahat yon. At saka may purpose ang God. Every time na magta-travel ako, every time na maglilipat ako, kasi dati po isang ano lang isang subdivision lang yun eh. Ngayon, grabe, paano ako? Kumbaga, ang dami, parang 4 na subdivision yata. At the same time, hindi lang po sa isang city. Iba-iba po, merong General Trias, merong Kawit, merong Imus. Wala po sa Bacoor, malayo masyado yun. Pero nakakatuwa kasi yung faithfulness ng Lord sa buhay ko, sa buhay namin, patuloy naming nararanasan, especially ako. Kasi hindi lamang sa financial aspect, maging dun sa pagko-cover niya sa akin every time na nagmumotor ako. At the same time, yung knowledge, talagang pipigain yung yung utak mo. Kasi hindi lang naman po grade, yung mga level mga grade school. Pati college, meron din ako. Sabi ko kaya yun? Ano ba yun? Talagang nagpapasalamat ako sa Lord kasi binigyan niya ako ng wisdom. Kasi nga po ako, Ate May, math ang forte ko. Kaya, papasalamat ako kasi ganun na lang yung trust ng mga magulang sa akin. Hindi ko po pinagyayabang to dahil sa sarili ko. Pinagyayabang ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. In-enable niya ako para maunawaan ko yung mga lessons nila. Nagrabe talaga. Tsaka ibang klase, sabi ko nga, iba tong lesson niya sa lesson namin noon. Pero pareho lang pala na binabago kasi yung lecture nila. Sabi ko, minsan tuloy nagrereklamo ako sa bata, ba't ganyan? Iba yung natutunan ko eh. Pero ganun din pala. Parang, alam niyo yung parang mas, hindi ko alam sa akin kasi parang pinapakomplikado pa nila. And natutuwa ako kasi sabi nga nung ibang mga magulang, elementary lang po yung iba ha. Teacher, hindi na namin alam yan. Wala na nga daw silang time para aralin pa. Minsan, multiplication lang naman po eh. Siguro ayaw lang po talaga nilang magturo sa mga anak nila. And yun nga, yung sa mga high school naman at mga college, ayun medyo na po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi talagang kailangan mo ng maraming patience, maraming perseverance bago mo magawa o bago ka magturo. Kaya huwag niyo pong lalanglangin ang mga teacher. Talagang grabe. Grabe yung bago sila magturo sa mga bata para maunawaan nila yung lesson. Actually, hindi lamang din doon yung focus ko, pati doon sa sa character nga po, yung character building. Kasi nakakatuwa, kasi every now and then, hindi lang po yung lesson nila yung pinag-aaralan namin or naging tackle namin ng mga magulang. Kahit yung mga sitwasyon nila, kahit yung mga sakit nila. Laging, teacher, pag-pray niyo ako kasi ganito-gano kami. Kasi may sakit yung husband ko, kasi yung sa trabaho. Naniniwala ako, ginagamit ng Lord yung na sabi ko nga, ministry ko na to. Kasi hindi lamang para maturuan yung bata, hindi lamang para kumita ako, kundi para din ma-lead sila sa ating Panginoon. And sana nga po, bigyan din ako ng Lord ng desire na talagang ma-invite ko sila dito. Pero naniniwala ako, God is moving. Nandun na siya sa process na yon na yun nga, makaano sila. Kasi tataka ko sabi ko, yun nga, kung ano yung belief nila. Most of them, talagang Christian din po. Sabi ko, saan kayo nag-church?
Parang sabi online, o yung iba naman, parang once in a blue moon lang. Sabi ko, Christian palang gano'n na parang kung ano lang yung, siguro pag feel nila, di ba? Eh, gano'n naman po yata yung mayayaman. Pag feel nila mag-church sila. Pero anyways, naniniwala ako, and I claim it, na hindi man sila dito mag-church or sa ano man, naniniwala ako na kumikilos ang Lord sa mga buhay ng pamilyang hinahawakan ko yung mga anak nila. Kaya lahat ng papuri para sa Panginoon. Amen. Sino pa po? Medyo first time to. So, yung sa akin is, nagulat ako kasi, ano siya yung course kasi namin is under siya ng architecture. So, pag nagki-quiz ka, nag-exam ka, ang binibigay nila sa'yo, plates. So, drawing ka lang, ganyan. Ngayon, fourth year na ako, nanibago ako kasi sabi sa amin, sa unang lecture, may 5 lesson. So, 1 week lang yon. Tapos, ang sabi sa amin, magkakaroon ng quiz after lecture. Nagulat ako biglang sinabi, 100 items in 30 minutes. Sabi ko, kaya ba yun? Kaya ba iyan yun? Kaya ba gawin yun? Tapos, ayun na, 1 week na nagpas. Nandun na kami sa quiz. Actually, quiz lang to, pero sabi naman daw sa exam naman daw mas madami pa. So, pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi sabi na nagulat din ako sa naging ng quiz namin. Kasi yung quiz namin is parang kalahat, 50% siya ng magiging overall grade namin. So, bumagsak ka man lang ng isa, dalawa, automatic, parang babagsakan na talaga. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung first quiz ko is 5 lang kami nakapasa, pero out of 30, pero isa ako doon, tapos ako pa yung highest. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi ginaid niya ako, tapos hinelp niya ako all throughout doon sa 30 minutes na yun, kahit 30 minutes lang yun, na-feel ko si Lord na tinutulungan niya ako sa 30 minutes na yun. Yun lang, all glory to Lord. Praise God. Sino pa po? Ayan na, tumatayo na. Praise God. Dito uli ako at nakatayo na naman dito. 2 years ago, sa health ko po kasi may sumakit dito na hindi ko alam kung sa ngipin o ano. So, automatic, dentist ang pupuntahan ko. So, pagpunta ko sa dentist, akala baka hindi lang, kulang lang sa cleaning o ano man. Bago nalinis na siya, napastahan na lahat, okay naman siya, wala problema. Pero sumasakit pa rin. Bago ngayon, 3 dentist na yung napuntahan ko, 2 doon espesyalista. Yung isa sa gums, yung isa sa TMJ. Parehong negative. So sabi ko, Lord, ano yung sakit ko? Nakapagpaano na rin ako yung CBCT, parang sa ultrasound ng ngipin. So ang concern ko kasi baka may bukol or ano man. So negative pa rin. So lahat siya negative. So yung last na dentist na TMJ, negative din ako. In-advise niya na ako magpunta sa neuro na doctor. So pagpunta ko sa neuro na doctor, may 2 examination na pinagawa. Yung sa nerve at saka sa MRI. Yung sa nerve, negative. Parang kinukuryente yung kamay, yung ano mo, ganyan. Negative din. So sabi ko, Lord, ano yung sakit ko? So yung findings po is trigeminal neuralgia. Yung pain, naglalas lang siya ng 30 seconds to 1 minute. Pero paulit-ulit siya hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, alam kong hindi ikaw ang may gawa nito kasi parang nahihirapan ako magsalita, lalo pag nasumpong siya. Talagang masakit, as in sakit talaga. Pero so far sa ngayon, sabi ko, Lord, kung ano man yung, para kasing sa akin, pinatitigil mo na ba ako na nung kaaway na magsalita? Kasi nga, dapat mag-MC na rin ako. Pero sabi ko kay Sister Pay, baka next year na. Kasi nga,
Pag masakit siya, parang nahihirapan po talaga akong magsalita. So sabi ko, i-ano ko muna siya. Yung sana gumaling, na mawala siya. Pero nung nabasa ko kasi parang andyan na siya. Pwede siyang operahan, kaya lang, ang lalim, yung para kasing sa vessel siya. Vessel yung naging bago natatamaan siya ng nerve. So kaya sumasakit siya. So sa 24 hours na natin, talagang baka 18 hours doon sumasakit siya. Every day yon for 2 years. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano yung purpose ng kaaway dito, kung ayaw niya na akong pagsalitain o ayaw kong ipagmalaki yung kabutihan mo. Pero alam ko, Lord, the soonest, matatanggal to. Alam kong hindi mo hahayaan ang anak mo na tumigil ng paglilingkod sa iyo dahil lang may nararamdaman siya. Kaya nagpapasalamat ako dahil pag tumatayo ako, yung pag nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon, hindi siya sumusumpong. Yun nga lang pag kumakanta, kasi siguro ka na kumanta kasi ka naman, masakit talaga, masakit. Kaya glory to God kasi hinahayaan niya ako na patuloy na magpasalamat sa Kanya. Magpasalamat din po ako kasi si Glenn nakarating na rin po sa... Kasi yung kanta, sabi ko kanina, ang ganda. Provider siya, na-provide naman namin yung pan-tuition ni Ten. Healer, kasi pinagagaling niya kami. Sa age ni Glenn, nakakapasa pa rin siya sa medical. Talagang pagka po, 1 month before sinasama ko na siya dito sa natin, sa prayer gathering. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo sa pamilya namin kasi hindi ka lang provider, hindi ka lang healer. Ikaw pa rin talaga yung maasahan. Nung isang araw, umalis si Garrett, kasi nag-report siya sa office. Pero dito lang sa Imus. Mami, kaya mo na ba? Kasi wala pa si Ten. Sabi ko, oo, may CCTV naman. Sabi ko gano'n. Pero nung umalis siya, sabi ko, hindi naman ako sa CCTV nagtitiwala ng kaligtasan namin, kundi sa Panginoon dahil hindi niya ako pababayaan kahit ako lang mag-isa sa bahay. Kaya glory to God dahil napakaraming blessing, napakaraming pag-iingat, napakaraming yung kaligtasan naming mag-anak na hiwa-hiwalay kami. At talagang hindi tumitigil ang Panginoon upang kami ay ingatan at pangalagaan at yung mga pangangailangan namin lagi niyang ipinibigay. Kaya glory to God. Praise God. Truly ang ating Diyos ang ating most powerful CCTV. Amen? Kaya sino pa po ang may gustong ipagpasalamat? Ayun. Buti nakahabol ako. Sabi ko kasi, kapag boses lalaki, no? Pag sa prayer gathering, magte-testimony ako. Kasi siguro ilang linggo na nakakaraan, na-realize ko yung goodness ng Lord. Kasi sabi ko, nung inoperahan ako, pumasok ako sa ospital hindi ko sure kung saan ako kuha ng pambayad. Nakabayad, nakalabas ako nang walang GL, guarantee letter. Tapos, paglabas ko doon, sabi ko, nagtatrabaho ako. Nalulungkot ako, mabigat na bigat talaga ang loob ko sa pagtatrabaho. Kasi nagtatrabaho na lang ako para magbayad ng medical bills. Kasi sabi ko, hindi na ako nakaka-SM. Wala talaga. Pero praise God, kasi ganun. Mag-SM tayo. Na-bless ako sa Lord kasi ganun yung pakiramdam ko hanggang ang tagal na, di ba? 1 taon na. Ang tagal-tagal na ng ganun ang pakiramdam ko. Pero hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kung hindi mababayaran ng ang mga dapat bayaran. Kamakailan lang, sabi ko, ang Lord, ang galing talaga. Hanggang sa nakasanayan ko na, hindi ko na masyadong nararamdaman, used to na ako. Ang sweldo ko ay dadaan lang sa akin at ibabayad na rin sa mga bills. Hanggang sa nitong opening ng classes, siguro after a month opening ng classes, syempre may mga increase.
may mga additional. Sabi ko, galing talaga ng Lord, no? Hindi sapat siya para ipalit dun sa sa kailangan ko na ma-meet na pambayad ng bills. Pero sabi ko, galing talaga ng Lord. Gusto niya, ipagkatiwala mo talaga sa Kanya yung pangangailangan mo. At bibigyan ka niya. Bibigyan ka niya talaga. May paraan siya para malampasan mo yung kasalukuyan mong kalagayan. Talaga sabi ko, ang galing-galing ng Lord. Tapos nito lang week na to, sobra namin busy kasi sa program. Napakarami niyang favor. Tarantan-taranta ako kasi dami kong dapat gawin. Tapos, kailangan ko pang ma-oversee yung program. Sunod-sunod, isang araw, pagkagising ko, kasi may mga requirements na kailangan dito sa kabilang branch. May activities sa kabilang branch. Pagkagising ko, nabasa ko sa GC, yung ibang mga requirements na kailangang isubmit ng ganitong araw, nga araw na ito ay huwag nyo nang problemahin at pwede siyang isubmit sa mga susunod na araw. Sabi ko, galing talaga ng Lord. Ayaw niya na mataranta ako. Although, andun pa rin yung taranta, pero yung maliliit na bagay na yon, napakalaking favor. Our God is a God of favor talaga. Kaya papuri sa Panginoon. Amen. God moves. Amen. Sino pa po? Ayan, syempre. Si B1, si B2. Good morning po. Alam niyo naman yung journey ko tungkol dun. Pero nung day na inopera, exactly 1 month ako ngayon. Nakakatuwa kasi lahat ng favor na naranasan ko. Naramdaman ko yung comfort, yung healing, yung provision, yung comfort galing sa mga kasama, yung pagpapalakas ng bawat isa, ang laking bagay. Nakakatuwa kasi nung inoperahan ako, ang daming nagtaka. Kasi yung mga unusual thing during operation, naranasan ko at clear yun sa mind ko. From the moment na pumatong ako dun sa operating table, ilang beses pa ako nagpababa-baba. Ganun ako kakulit. Nakita ko pa paano ako kinlean up, naramdaman ko lahat hanggang sa narinig ko yung sabi ng anesthesiologist, gising ka pa. Ganun kabait ang Lord kasi sinamahan niya ako all throughout. Yung takot ko na ganito kalaki, lumiit na siya hanggang sa nakalimutan ko na natakot pala ako. Na na-enjoy ko na lang yung lahat-lahat. Tapos, nung day na naghahanap ako ng room, it was my birthday. Nasa hospital ako, naghahanap ako ng room. Imagine niyo po kung gaano kabuti ang Lord kasi talagang yung hospital is full pack, kumbaga. Wala po talagang available na room, kundi ang large private. Siyempre, pag large private, everything is large. Pero nakapila ako. Pang number 8 ako, siyam kaming nakapila. Pero the following day, ako yung nauna sa pila. Meaning to say, nakapasok ako ng ganun kabilis, ang dami ko nilagpasan, 7 yun. Pero okay naman, hanggang sa yung operation nag-take place na, narinig ko pa yung baby out. Siyempre, ang kasunod nun, bill out. Eto na tayo, sa bill out na naman. Pero ang buti ng Lord kasi, sabi ko, yung estimate amount na binigay ng doktor para sa operation, hindi yun nasusunod talaga. Huwag kayong maniniwala. As in talagang nag-exceed siya ng sobra. Pero God provides. And alam ko at kiniklaim ko na yung continuous healing mararanasan namin. Ganun siya kabuti kasi even sa times na down ka, meron kang paalala, merong comfort na mararanasan galing sa Kanya. Talagang hindi ka mag-iisa. Lagi siyang kasama natin all throughout. Kaya ang papuri ay sa Diyos. Praise God. Tunay nga, lahat ng mga tinestify ng ating mga kapatiran ay iisa lang yung karapat-dapat ng tumanggap ng praises, kundi ang ating Panginoon. Amen po. I'm sure marami pang gustong magsalita, pero sige po, i-ano nyo lang po yan. I-keep nyo muna, and then sa susunod, ibigay natin at i-testify uli natin. Ngayon po, i-ready na po natin yung ating heart, ang ating mind, and ating soul, maging ang ating mga e-Bible sa pakikinig ng salita ng Lord. Dadalhin sa ating Sister Ann Alberto. Maraming salamat po. Bago po ako mag-share ng salita ng Diyos, gusto ko din po magpatotoo.
At nawa mapalakas po lalo na yung mga ginagamit na lingkod ng Panginoon. Nagkaroon po ng fellowship yung juniors and youth last August, 24 po. So, syempre, bago siya dahil usual po pag fourth Sunday ay worship service. So, kung ano yung ginagawa ng umaga, ginagawa din po sa mga kabataan. Ngayon, nung last fourth Sunday po ng August ay naging fellowship siya. So, may mga activities. Tapos yung lesson po ay yung natakil niya po sa discipleship. Na nakakatuwa po ang Lord, yung pagkilos niya dun sa mga kabataan na yun. Kasi alam nila yung memory verse, alam nila yung application sa buhay nila nung sa laro namin, tas i-relate na dun sa pagiging light. May mga nasasabi sila. Tapos yung last activity namin is, may light stick kami. Parang bigay mo dun sa tao na naging light sa'yo. Like, nag-encourage, may natutunan ka. At yung mga ina-expect ko na baka mahiya kasi bago, o kaya yung mga hindi pala salita, lahat sila may nasabi. Lahat sila may napagbigyan ng light stick. Kumbaga, lahat sila na-appreciate nila at nakita nila na yung mga kasamahan nila at that time, dun sa circle namin, is naging ilaw sa kanila. Katulad nung tinuturo sa discipleship, nag-shed ng light sa life nila, nag-encourage, nag-guide sa kanila, tumulong sa kanila during tough times, naging hope sa kanila. At yung isa pa pong kinakatuwa ko, meron dong dalawa nag-share na yung pinaghuhugutan nila, kaya sila nagpapatuloy. Kasi yung natutunan pa nila dun sa camp ng youth sa CDC, ilang taon na yun. Pero tumatak pa rin sa kanila. Kaya po sa mga workers, sa mga discipleship teachers, sa mga CBH teachers, hindi po nababaliwala yung tinatanim natin doon sa mga kabataan na yon. Isang patunay po yun na buhay ang ating Panginoon. Kumikilos siya doon sa buhay ng mga nire-reach out nating kabataan. At hindi po walang saysay yung pagpapagal natin, yung paglilingkod natin. Kaya ma-encourage po tayo kasi nakaka-bless po yung nangyaring fellowship. Simple man siya, pero doon ko napatunayan na, Lord, masaya nga maglingkod at mag-reach out ng buhay ng mga tao para dalhin sa iyo. Kaya papuri po sa ating Panginoon. Ngayon dako po tayo sa salita ng Diyos at nawa mapalakas din po tayo bago tayo manalangin. Di ba po yung mga malapit ng mategi, kapag mayayaman, ano pong ginagawa? Pinapatawag yung sa mga drama na papanood po natin to, sa mga telenovela. Papatawag yung buong angkan. Pinatawag ko kayo. At ito ang aking mga huling habilin. Si ganito ay magbibigyan ng ganyang lupa, ganyang shares, pero dapat ganito. Kumbaga, dun sa last will and testament, merong mga kondisyon, o may mga sinasabi, o minsan, o di ka mabibigyan kasi ganyan ka, hindi mo naman ako inalagaan. Kumbaga, may mga hinahabilin, may mga iniiwan po. Alam niyo po, si Jesus, ganon din. May mga habilin din siya sa mga disciple. Yun nga po yung farewell discourse niya na makikita po natin dun sa books ng mga gospel sa salita ng Panginoon. At meron po siyang isang habilin na minsan yung dulo na lang po yung kiniklaim ng mga Kristiyano. Kumbaga sa pamilya na pinatawag, ang nasa isip lang ay magkano at gaano kalaki ang makukuha. Na wala na po yung ibang provision ng last will and testament. Ngayon pag-usapan po natin, very familiar po tayo sa passage na to at mismong verse na to at tignan po natin paano nga ba yon? Bakit yung dulo na lang yung natatandaan natin, nakakalimutan natin yung simula o yung ibang provision ng last will and testament sa atin ng Panginoon. Makikita po natin to sa John 15:7. Sabi po niya sa kanyang salita, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So sa atin po, ang madalas nating kiniklaim, sabi sa salita ng Panginoon, ask whatever you wish and it will be done for you. Pero yung simula po ay nakakalimutan natin. Kaya po ngayong umaga, pag-usapan natin, paano ba to related sa ating pananalangin? Kasi sabi dyan, whatever you wish, it will be done for you. Paano nga po ba maging powerful at fruitful yung pagtawag natin sa Panginoon, yung pananalangin natin?
aralin po natin ang kanyang salita. Panalangin po muna natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa mga narinig naming patotoo. Nagpapakita to na buhay, Panginoon, at kumikilos ka patuloy sa aming mga buhay, O God. Dalangin namin, Lord, ang paggabay mo, ang pagsama ng banal mong Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita at nawa maging encouragement, maging challenge, at mangusap to sa amin, Panginoon. At sa aming pananalangin mamaya ay samahan mo rin po kami. Maraming salamat. All glory and honor be yours alone, Panginoon ko. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ang title po natin sa umaga na to ay Abide and Ask. So, nakita nyo po yung simula, no? Abide muna bago mag-ask. Sa Tagalog po dyan ay kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napakasarap naman po talagang marinig na ipagkakaloob ang anumang hilingin. Parang ano to, name your price, di ba? Kapag sky's the limit. O basta humingi ka lang. Pero bago po tayo humingi, anong meron muna dapat sa atin? O ano muna yung dapat nating pagdaanan? Ano muna yung, hindi man po kondisyon, pero ano muna yung dapat magawa natin bago natin i-claim tong ask whatever you wish and it will be done for you. So sabi ko nga po, ito ay farewell discourse ni Jesus. Bago po siya hulihin at ipako sa krus, ito po ay isa sa mga sinabi niya sa kanyang natitira na 11 disciples. So, sa dami-dami po ng mga sinabi niya, ito po ay nakapaloob dun sa alam nating imagery na ginamit ng Panginoon, yung branch and vine. So, sinasabi niya po dito sa mga disciple na dapat yung branch ay mag-remain sa vine para po siya ay patuloy na mabuhay at patuloy maging fruitful. At sa atin po mga Kristiyano, hindi lang po fruitful na yung fruits of the Spirit ay mapupunta sa atin, fruitful sa mga works natin and labors natin sa Panginoon. Pero yung panalangin din po pala natin ay magiging fruitful kung tayo ay mag-a-abide sa ating Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng salitang abide? So, abide po ibig sabihin, sabi sa Cambridge Dictionary, ay to live or stay somewhere. So, maninirahan o mananatili somewhere. Sabi po sa Merriam-Webster, to endure or withstand without yielding or giving in or giving up. Ibig sabihin po, tatayo, mananatili, na hindi po natutumba, nag-give up. Ano man yung dumating. Sabi pa po dyan, yung pinaka malapit na na naririnig nating translation ng abide ay to remain. So, to remain stable or fixed in a state. At sa Tagalog po, manatili. So, yun po yung abide. Kapag narinig po natin dun sa verse natin na abide in me, manatili kayo sa akin, mag-remain sa akin, maging stable sa akin, mag-endure sa akin, mag-stay sa akin. So, yun po yung tandaan natin dun sa salitang abide. So, again, i-relate po natin ito sa pananalangin. Yung pagiging fruitful and powerful ng pananalangin natin. Anong dapat meron tayo? Magkakaroon po tayo ng powerful and fruitful prayers kapag naunawaan po natin, number 1, prayer flows from relationship. Ang panalangin po ay nagmumula o dumadaloy mula sa ating relasyon. Relasyon po kanino? Sino pong nagsasalita dito? Ang speaker po dito ay ang Panginoon. Ang kausap niya po ay ang kanyang mga disciple. Isinulat po ito para mangusap din sa mga Kristiyano pa sa dadating na panahon, katulad po natin. So, sabi po dyan, if you abide or remain in me, sabi nga, kung mananatili kayo sa akin. Ang panalangin po ay mula sa relasyon natin sa Panginoon. Mula sa relasyon natin kay Kristo. Ang panalangin po ay hindi lang basta ritual o kaya yung mga salita na minememorize natin, hindi lang po ito gawain ng mga Kristiyano. Prayer is an overflow of a living relationship sa ating Panginoon.
prayer is a response kasi may relasyon tayo sa Panginoon. Yung relationship na yon ay living, yung relationship na yon ay remaining, yung relationship na yon ay staying connected sa ating Panginoon. Yung prayer po ay hindi formula or shortcut sa blessing. Yung prayer ay response sa relationship. Di ba sabi nga po dyan sa mga unang verses, kung yung branch ay hiwalay sa vine, wala po siyang buhay, wala siyang magagawa. At kung tayo pong mga Kristiyano ay mananalangin, ngunit hiwalay po tayo kay Kristo, wala pong buhay ang ating panalangin. Walang kapangyarihan ang ating panalangin. Walang fruit o bunga ang ating panalangin. So tandaan po natin, prayer flows from relationship. At yung relationship na yon ay relationship sa ating Panginoon. Di ba po, sa atin, sa normal relationship natin dito sa mga tao, hindi mo kaya makipag-usap sa isang tao. Halimbawa, sa mag-asawa, may tampuhan. May silent treatment yan. O silent period muna. Hindi muna mag-uusap. Yung magsasalubong sa bahay, pero mag-iiwasan. Tama po ba sa may mga asawa dito? O sa pamilya na lang po, magkakapatid, o mag-iina, magtatatay. Kapag may tampuhan yan, o hindi maayos yung relasyon, hirap po ang communication. Either yung isa ay pagalit, yung isa ay matatakot lumapit, o kahit sa magkakaibigan, kapag meron kang tampo o merong hindi magandang nangyari sa pagitan nyo, either yung isa ay hahanap ng ibang kakausapin, o kaya mahihiya kang humingi ng favor, mahihiya kang humingi ng tulong kasi, ay hindi kami okay niyan, nakakahiya naman, lapitan ko. Tama po ba? Nagkakaroon po ng gap kapag wala yung relasyon, kapag wala yung maayos na relasyon. Para din po sa cellphone. Di ba po yung cellphone? Maganda nga yung cellphone mo, pero di ka makakasend ng message or text kung hindi ka connected dun sa network, hindi ka connected dun sa signal, hindi ka connected sa internet. Tama po ba? So sa atin, kung walang connection o walang relationship sa Panginoon, di po masisend yung ating mga panalangin. Kasi may gap po. Di ba nga po si Jesus, nung nagturo siya ng panalangin sa mga disciples, ang binanggit niya, our Father. In-establish niya po doon, ang pagtawag, ang pananalangin, ay mula sa relasyon sa ating Diyos. Our Father. There is a connection. Sabi po sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. When you delight yourself into someone or something, may relasyon, may connection, may sparks kayo. Nagsha-shine ang inyong relationship. So you take delight dun sa tao na yon. At sabi po dyan, delight yourself in the Lord. He will give the desires of our heart kapag nagstay, nanatili, nanahan tayo sa presensya niya. Kaya po sa atin, sa buhay natin, hindi lang po tayo basta hingi, hindi lang po tayo basta kausap. Ang importante po muna sa atin, sa ating pananalangin, alam natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sa mga estudyante po, kung hindi lang po tayo mananalangin para sa exam natin, para sa mga kailangan natin sa school, kailangan natin sa buhay, sa stage ng life na yan. Kung hindi, naglalakad din tayo araw-araw kasama ang Panginoon. Hindi lang tayo magpe-pray kasi parang genie ang ating Lord. Pero lalakad kayo, mga kabataan, araw-araw kasama ang Lord. Whether may exam man, may pangangailangan man sa school, whether may pangangailangan sa pamilya o sa sarili nyo, may problema kayo. Sa mga nagtatrabaho po, o sa mga magulang, whether at work man kayo, whether nasa bahay man kayo, sa mga nanay, tatay, sa mga young adults, di lang po tayo mananalangin ng increase, hindi lang tayo mananalangin ng provision.
Mananalangin po tayo, Lord, paano kita masyashine dito sa workplace ko, dito sa family ko. Lord, paano mo ako i-guide dito sa buhay ko para mag-reflect yung Christ-likeness ko. Kasi yun yung relationship natin sa Lord. Lagi natin siyang sinasama sa buhay natin, hindi lang sa pangangailangan at pagtawag natin sa Kanya. At sa ating lahat po ng mga Kristiyano, paano po sasabing prayer proceeds prayer flows from relationship. Hindi lang po tayo kumukonekta sa ating Panginoon tuwing linggo o tuwing prayer gathering. Kumukonekta po tayo sa ating Panginoon every day. Kaya napakabuti po nung 939 moments of prayer natin. It reminds us to connect with our God. It reminds us of our relationship to our Lord. Na lagi pa lang siyang nandyan, na lagi nating pwedeng kausapin. Kaya bago po tayo mag-present ng mga prayer requests natin, prayer items natin sa Panginoon, mamaya sa ating prayer time, magkaroon po tayo ng saglit na panalangin to assess ourselves. Lord, kamusta ba ang relasyon ko sa'yo? Lord, kamusta ba ako? Meron bang nagiging gap sa relationship ko sa'yo? Lord, nais ko mag-remain sa'yo. Tulungan mo akong ma-mend yung gap na yon para fully connected ako sa'yo. Kaya tandaan po natin, prayer is powerful when it flows from a real relationship with Jesus. Stay connected to Him, mga kapatid. Pangalawa po, prayer proceeds from His Word. O ibig sabihin, ang panalangin ay nagmumula rin sa Kanyang mga salita. Sabi po dyan, di ba, abide in me and my words abide in you. Sa Tagalog po, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Kapag sa isang relasyon po, di ba nakukuha na natin yung mga mannerism, nakukuha na natin yung mga tagline nila, yung mga expression nila. Minsan nga, hindi pa siya nagsasalita, alam mo na yung ire-respond niya sa ganong sitwasyon, ikaw na yung iimik para sa kanya. Kasi sobrang close ng relationship nyo, parang iisang tao na kayo. At ganun din po tayo, hindi lang po yung relasyon natin sa Panginoon ang kailangang manatili sa atin. Pati po yung iniwanan niyang salita na mababasa po natin sa Bible na meron tayo. Mapalad po tayo kasi may written Bible na pwede nating basahin anywhere. At ngayon may mga applications na ilang tap lang sa cellphone natin, mababasa na natin yun. Hindi lang po yung relasyon ang ikikip natin, yung salita niya dapat nananatili sa atin. Paano po sinasabing nananatili sa atin? Nakikita sa ating pamumuhay, nakikita sa ating pananalita, nakikita sa ating mga iniisip, sa ating attitude, sa ating character. Ibig sabihin, kung ano po yung salita ng Diyos na naririnig, na babasa natin, na isa sa pamuhay natin, nagiging lifestyle natin. Bakit po mahalaga yung salita ng Panginoon ay manatili sa atin, sa ating pananalangin, para maging powerful and fruitful ang ating panalangin? Kasi po, when God's Word lives in us, it transforms how we pray. Kapag po namumuhay, nananahan at nananatili ang salita ng Diyos sa atin, binabago po nito kung paano tayo manalangin. Sa paanong paraan? From our selfish desires, ginagawa niya pong God-centered desires. Kumbaga, ang salita po ng Panginoon, ang nagiging pundasyon ng ating pananalangin, ito rin yung nagpi-filter sa ating panalangin. Ang ating panalangin ay nagiging base, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bagay na to? Tandaan po natin, sa ating pananalangin, matatanong na lang natin kapag nasa isang sitwasyon tayo, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bagay na to? At yun ang ipinapanalangin natin. Halimbawa po, kaya po di ba sabi sa Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Sabi po ng salmista dyan, yung word daw po ng Lord ay tinago niya sa puso niya para hindi siya magkasala.
Kasi po kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, may magagawa at magagawa po tayo na hindi pala pleasing sa Kanya. At magkakaroon tayo ng kasalanan. Pag nagkaroon po tayo ng kasalanan, naghihinder yun sa relationship natin. Kaya po magkasama yan. Sabi pa po sa Psalm 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hindi lang po sa ating pamumuhay yan nag-guide. Yung salita ng Diyos ay nagiging guide din po natin sa ating pananalangin. Yung sinasabi ko po kanina na yung pananalangin po ay binabase natin sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, kapag tayo ay may sakit, ano pong kinu-quote natin? Di ba lagi nating sinasabi, Lord, sabi mo sa salita mo, by your stripes, we are healed. So, ibig sabihin po, kapag napunta tayo sa sitwasyon na may sakit, alam natin, ang tugon ng ng salita ng Diyos sa sakit, panalangin mo kasi ito ang prinsipyo niyan, papagalingin ka kasi nagpapagaling ang Diyos. Kapag ikaw ay may pangangailangan, di ba po, lalo na yung mga magulang, yung mga nanay na nagbabudget, o kung yung mga tatay sila man yung nagbabudget, lagi na yung nag-worry dun sa mga bills, sa mga babayaran. So kapag naharap ka sa sitwasyon na parang kakainin ka na ng worry dahil dun sa mga pangangailangan nyo sa pamilya, maaalala mo ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kapag may worry. Do not worry. Siya ang magbibigay ng pangangailangan mo. Isusupply niya, katulad ng mga Maya na hindi nagugutom, hindi ka rin niya gugutumin. Katulad ng mga bulaklak na parang ang gaganda ng damit nila, dadamitan ka din ng Panginoon. So, nakikita niyo po, kaya dapat nagre-remain yung salita ng Diyos sa buhay natin kasi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, merong prinsipyo at may pangako ang Panginoon. Aalamin natin ano yung will niya kapag ganyan ang sitwasyon. Ano yung pangako niya na pwede nating sabihin, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Kaya ito yung pangahawakan ko. Pero saan yung nagmumula? Sa salita ng ating Panginoon. Hindi na yung mga salita lang po natin ang ipapanalangin natin. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko niyan. Lord, gawin mo to. Lord, gawin mo yan. Pero, Lord, ito po yung sabi sa salita mo. Ito po, na-align yung will natin sa will niya, yung desire natin sa desire niya, kasi nasi-shape na ng salita ng Diyos yung panalangin natin. Kapag nag-face tayo sa temptation, sa breakdown, na parang mawawala tayo sa ating pananampalataya, pwede nating ipag-pray, Lord, sabi mo sa iyong salita, itago ko yung mga words mo sa heart ko para hindi ako magkasala. Tulungan mo ako na maitago yung words mo sa heart ko. Lord, sabi mo sa iyong salita, kapag hinarap ko ang mga bagyo, sasamahan mo ko. Kapag nakaharap ako sa apoy, hindi ako masusunog. Mga kapatid, napaka-rich po ng salita ng Panginoon. Kaya importante din po yung Bible reading natin. Kasi dun po natin malalaman ano sinasabi ng salita ng Diyos. At tutulungan tayo noon sa mga panahon na walang mga salita na nabubuo sa isipan natin. Yung salita ng Panginoon, yung magpupuno dun sa mga wordless prayers natin. At ang Holy Spirit ang tutulong sa atin na manalangin. Kaya po ngayong umaga, sa ating pananalangin, may mga prayer items tayo. Balikan natin ang salita ng Diyos. Anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa prayer items na to? Anong pangako ng salita ng Diyos ang pwede naming i-claim para sa prayer item na to? At yun po yung ipanalangin natin. Kasi sabi nga din po sa salita ng Diyos, hindi po babalik sa Panginoon ang salita niya na hindi nagbubunga. Ibig sabihin, magkakaroon po ng fruit ang ating mga panalangin kung yung salita niya ang ipapanalangin natin. Hindi po babalik yun sa Kanya nang hindi nagagawa yung naisin niya. Kaya tandaan po natin, when God's Word fills our heart, our prayers reflect God's heart. At doon na de-delight ang Panginoon na sagutin yung mga panalangin natin. Kaya stay guided by His Word.
So tandaan po natin ngayong umaga sa ating pananalangin, prayer flows from relationship. At relationship natin sa Kanya. Ayusin po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Pangalawa, prayer proceeds from His Word. Let us be guided by His Word as we pray this morning. Huwag po natin gamitin yung John 15:7 na parang blank check for selfish requests. Lord, di ba pag blank check, name your price. Tapos, i-cash in mo sa bangko. It is a promise for those who abide in Christ and His Word. So, bago mo po i-claim yan, na God will give everything that you ask for, tanungin po natin ang sarili natin. Are we abiding in Him? Are we abiding in His Word? So, hindi lang po sapat na maging prayerful, dapat we are abiding Christian sa ating Panginoon. Hindi lang po pray more, abide more. At tandaan po natin, higit sa lahat, ang ating panalangin ay nagiging makapangyarihan sa ating totoong relasyon sa ating Panginoon. Nalangin po tayo. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you. Salamat, Panginoon. Sa umaga na to na na-remind kami, Lord God, yes, we can claim, O God, that you will give us whatever we ask for, Panginoon. Pero salamat dahil pinaalalahanan mo kami para mangyari yon, Lord God, para maging delighted ka to hear us and make our prayers fruitful and powerful, Panginoon, ay kailangan kaming manatili sa iyo. Ngayong umaga po, Panginoon, sa aming pananalangin, hayaan mo, Panginoon, na makita mo sa puso namin na kami ay nagnanais na maiayos ang aming relasyon sa iyo, na walang maging anumang hadlang, Lord God, para hindi kami maging connected sa iyo. Tulungan mo nga po ang bawat isa, Lord God, to strive to remain in you, at ang mga salita mo ay mamuhay, manahan, at makita rin sa aming mga buhay, at itong tumulong sa amin, Lord God, para i-shape ang aming pananalangin sa umaga na to, Lord God. Samahan mo po kaming patuloy sa aming panalangin, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang mag-guide sa amin sa mga bagay na ipapanalangin namin. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, ang pagdakila. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Andito po si Brother JR para sa prayer items natin at sa groupings. Praise God po. So para po sa prayer items po natin, so una po, Reaching Out Evangelistic Sunday. So we will have a Sunday dedicated po para po sa evangelism. So it will start po sa September 28. So prayer na makapag-invite tayo ng relatives, families, and friends. Prayer na gamitin ng Lord ang evangelistic message to open the hearts of the invited to receive Jesus as their Savior. Tapos po, prayer for the move at conviction ng Holy Spirit during the gospel preaching. Next po is yung ongoing na po to, Reaching Out Ministry sa Lovelace School po. So patuloy na bigyan ng wisdom at empowerment kasi po ang nag-spearhead po nito is the SIM. Tapos po, prayer rin po sa mga teachers kasi sila po yung attendee po dito. Next po, this Sunday rin po after the service, we will have our Ministry 101. So, prayer na maging matagumpay ito at lalong maintindihan ng mga workers to have a biblical foundation po at principles about ministry and sa service. Tapos po, we will also have Reaching Out Visitation. So, September 28 po to. Leading lang Lord kung saang area po tayo magdadalaw. Tapos guidance po doon sa magiging aside na visitation team po. And include na rin po natin yung Sunday service po natin. So worship service, discipleship, and CBH. At sa groupings na rin po ninyo, paki-include na rin po yung healing po. Especially po sa mga members po na may sakit. For the groupings po, bunot po tayo dito. Tapos once nakabunot po lahat, explain ko po. Hirap na. Stab po to para po sa almusal. Papasan na lang po.
Ayan po. So nakikita niyo po may dalawa pong nakasulat po dyan. So yung number po, that's your grouping po. And yung nasa baba po, color po yan. Yan po yung prayer items niya po. So find your group mates na lang po. Thank you po. Last week pa po dapat yan. Ngayon lang po nagawa. Apo, may games po tayo after then. Go na po. So, hanapin niyo po yung mga grupo niyo. Yung taas po is the groupings. Baba po yung prayer items niyo. Green. Green. Violet po yung V. R red. V po, violet. Violet. Blue. Blue po yung B. Sige po, magsama-sama po tayo. Four. Palit po tayo. Sino po four? Four. Blue. Blue po ito yung Sunday. Blue. Blue po. Siya ba yan? Pasensya na po, colorblind ako. So, again po, kindly include po yung healing po within the group. Hindi ko na po sinama.
Praise God. Good morning nga uli sa ating lahat. Salamat sa Lord at tayo po ay nagkaroon uli ng ating prayer gathering. Isang announcement lamang po bukas dahil po may Ministry 101. Huwag niyo pong kalimutang magdala ng inyong baon dahil hindi ko po yung sagot. No? Kaya magdala po kayo at i-share po natin yung mga pagkain natin. God bless you, Sister Ann, sa iyong magandang exhortation. Umasa po tayo sa Lord na base sa kanyang salita na nadig natin, tinutugon niya na po yung dalangin natin. Amen po? Praise God. So, tumayo po tayong lahat para sa ating closing prayer. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na aming narinig kanina na malaki pong bagay na kami po ay laging connected sa iyo, laging close sa iyo, laging intimate sa iyo, Lord. So that, Lord, pag kami ay humiling na sa iyo ng panalangin, hindi po mahirap sa iyo na tumugon dahil ang iyong mga anak na humihiling at humihingi sa iyo ay mga anak niyo po na pinipiling palagi na maging malapit sa iyo ang kanilang relasyon. Gawin niyo po yung totoo sa aming lahat. Lagi po naming magkaroon kami ng passion sa iyo, Lord. Passion po ng ma-miss namin kayo lagi, Lord. Pahalagahan namin palagi ang kung sino kayo sa buhay namin. I-treasure namin ang iyong salita. At pag nangyari po yun, hindi na kami magugulat kapag tumugon kayo sa dalangin namin. Dahil yun ang sinabi na yung salita, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask anything in my name, I will give it to you. Lord, lahat po ng aming pinanalangin kanina, gusto po namin maging masagot po yun. At nawa po mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw at linggong ito, mag-abide po kami sa iyo, O Diyos, para lalo naming matreasure yung relasyon namin sa iyo. Lalo naming maranasan yung pagkilos niyo po sa buhay namin at sa church na ito. Salamat, dear Lord. Bless niyo po ang rehearsal ng worship team ng tech group sa umagang ito. Pangunahan niyo po sila. Bless niyo po si Sir Faye, ang mga lahat po ng gagamitin yung ministers. Maging matagumpay po ang kanilang gagawin ngayon para maging ready na po sila bukas. And Lord, sa iba po sa amin na uuwi na, ang ipong mayamang pag-iingat at pagbabantay ay sumaamin. Pagpalaan niyo po Sister Ann na nag-minister sa amin ng iyong salita. Patuloy po siya mag-excel. Patuloy niyo pong i-enhance pa ang kaniyang gifts sa exhortation, sa teaching, sa preaching, Lord. Bless her, Lord, we pray. At ngayon po, mga kapatid, tanggapin namin ang pagpapala ng ating Diyos. Sumainyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagsama at kalakas ng Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Magkamayan po tayo. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Thank you, Dale. Thank you, Dale. God bless us all.